Going back doon sa post ni Mace Catering lately, na scroll kasi ako, tapos nakita ko doon sa post niya na mababiyahe ka ng napakalayo para lang matira ka, ganun. It may sounded offensive or yun naman kaya parang di siya vulgar, ganyan. But again, it is relatable and I have relate on that situation when I was in college. So, share ko lang sa inyo. This might be too information to share online, but again, that's part of my life and I have learned a lot towards that experience. And then may mga takeaways din ako kasi nga lahat naman tayo pinagdadaanan. Normal lang siya na mangyari sa atin kasi may mga desisyon tayo sa buhay talaga na nagagawa because of emotion or unstable ka ba, immature ka ba at that time. Kasi nga, this was happened during my college days. So, nung college days kasi ako, dito na ako sa Manila college, diba? So, dito sa may Binangonan. So, imagine, yan yung itsura ko nung nag-college pa ako. Yan. Sobrang fresh pa, bata pa, pero payat kasi nga walang makain. Siyempre, kulang ang allowance. Nung college kasi ako ay nag-working student din ako sa school. So, yun, mga nagtatrabaho, tapos nag-aaral, ganyan. So, medyo payat talaga. Wala pa tayong pang protein dyan, ng mga food supplement. Wala talaga, as in patay na bata. Pero fresh pa tayo dyan, di ba? Fresh pa. So, medyo mabenta pa at that time. And at again, during that age, siguro I was 20. Kasi late na kasi ako nag-college, guys. So, mga 22 na yata ako nag-college or 20. Basta late ako nag-college kapag enroll kasi for some reason. So, going back, ito yung age na yan kasi ito yung kataasan ng mga hormonal imbalance pa natin kasi mas mataas yung testosterone level natin dyan. And then, it influences our behavior, attitude, and the way we think. And, liburda ka talaga, ma'am. So, alam mo yung ganun. So, at that time kasi, nung time na yon, nagkaroon uso kasi dati yung textmate. Millennials, ganyan, at that time. So, nauso na rin dati yung Facebook, pero hindi pa ganun kalala yung chat-chat at saka yung how to date online at that time. Kasi more on laro-laro kasi yung Facebook that time, diba? More on mga Farmville, mga ganun. Pero, itong isang website talaga na Planet Romeo, so that's a gay dating app. So, nakakapag-sign up ako. So, very babad ako that time kasi you can easily access and hook up anyone at that time as easy as that. Yung metro lang na ganun, madidetect mo na kung sino yung malapit sa'yo. For some reason, nakadetect ako, nakapag-chat ako na medyo nahulog din ako in a way, ganyan. Na-curious ako sa taong ito and then nag-aral siya sa UST. So, sa UST kasi from within Manila lang siya. So, madidetect siya as ilang kilometers lang, diba? So, sabi ko na nag-aaral kasi siya. Yung location na is dito sa may Manila eh. So, ako sa Binangonan, Rizal. So, nadidetect lang siya na niya, ganyan. Tapos, chat-chat, ganyan. Mga medyo malalaswang mga kwentuhan. Nadala ka, ganyan. So, we were actually planning to meet sa Manila pero hindi natuloy. At that time kasi nasa kanilang lugar siya. Ang lugar niya ay Tarlac. Imagine, sobrang layo. So from Binangonan, Rizal, I have decided to go to Tarlac just to meet this guy. And then, may itsura siya, ma'am, ha? May itsura siya. And then, at that time kasi, big deal kasi yung masculine. Yung mask for mask. Ayawan ko lang kung ano pa rin ba siya. Big deal pa rin siya ngayon. Kasi, pag sa Philippines lang to, ha? Magka-problema kasi sa Philippines na if you are into like, dating masculine and if you are masculine as well, parang nag-work siya. Tapos medyo hot siya and bragging right din siya as someone na medyo nakaka-date ka or nakaka-hook up ka ng medyo masculine and then may itsura. So, it's part of, machismo sa side ko. Ewan ko lang sa iba, pero sa akin kasi parang bragging right siya for me. So, at that moment, at that time, kasi ngayon naging open-minded na ako ngayon time na to na, effeminate is a thing and we have to celebrate the femininity ng bawat individual. Kung, di ba, we have masculine and the way you express your gender. So, that's really already parang open na ngayon. So, dati kasi yung mag-college pa ako, siguro that was like 15 years ago or 12 years ago. Parang the more masculine ka, as much as possible, mas mabenta ka. And then, I find this guy na parang ang hot naman ito, ang pogi, ganyan. And then, ako talaga nag-effort, ma'am. So, curious kasi ako na makuha siya. Alam mo yung makuha siya, yung matikman siya, ganyan. To be vulgar and to be straightforward. Yan. Tapos, at that time, sabi ko,
imagine, college pa ako, sobrang limited yung resources ko financially kasi may mga babayaran pang Xerox and yung working student ko. Tapos, in-effort ko talaga siyang mag-ipon ng pamasahe na yun para i-meet siya. And at the same time, gusto niya, pumunta ako doon, weekend yun. So, bumiyahe ako. Nakapag-ipon ako ng pamasahe. So, from Binangonan, Rizal, bumiyahe ako ng jeep papuntang Cubao. Pagdating ng Cubao, hindi ko pa alam na may sakayan pala dyan sa Cubao. 'Di ba? Na meron palang bus papuntang papuntang mga probinsya. Wala ko pang alam. Ang alam ko lang kasi dati nagtrabaho ako sa Monumento, merong station diyan ng bus terminal para sa mga provinces sa north, ganyan. So, since aware na ako doon, from Cubao sumakay pa ako ng bus papuntang Monumento. So, imagine, 'di ba? Yung sakripisyo para lang sa kalandian. So, I think I was 20s, nasa 2022, 23, ganyan ako that time. So, nung nandun ako sa bus ng terminal, sumakay ako agad ako. So, puro text kami, puro update. Imagine, di ba? So, pwede akong i-ghosting at pwede akong hindi siputin. And, di ba, pabayaan lang. Pero, sumugal, tumaya talaga ako at that time. Dahil nga, yun, gusto ko talaga siya eh. So, tsaka gusto ko talaga siyang makuha, ma'am. Gusto ko siyang matikman. Talaga ako mag-effort talaga as much as Tapos ako kasi, state college ako. So, state university. That's government owned and operated funded na So, nung naalaman ko ng UST, okay, my God, UST mukhang may pera to. Ganun. Alam mo na yon, di ba? So, ngayon, biyahe siya. So, pang Monumento, sakay ako ng bus. Pagdating doon, ang pamasahe pa at that time, siguro mga around papuntang Tarlac, mga 400, 500. Di ko na kasi alam ngayon eh. So, mga siguro mga 15 years ago to. 15 or hindi, mga 10, 12 years ago. Basta college days ko to. Yun. Tapos, pagdating ko doon, nakita ko talaga siya, ma'am. May itsura siya, fresh, ganyan. Mas matangkad ako, pero masarap talaga, ma'am. Masarap talaga. Aminin na natin, ha. So, nung minute niya ako doon sa Tarlac, pagdating ko doon, inag-antay ako. May mall doon sa Tarlac, doon sa mismong town proper or city. Ano ba, Tarlac City ba yan? Yung mga ganun. Tas, imagine mo, di ba, parang, ang dami, parang dadaan pa ako ng SLEX pa, NLEX ba yan? North eh. Tapos, papunta pa ako ng, dadaan pa ako ng, may bayan pang dadaanan, di ba? Bago, parang, yata yung makikita ko ng mga lahar, nakikita ko na yung mga ganun eh. Kasi nadadaan ko na lang siya ngayon every time na pupunta ako ng, dumaan pa ako ng Nueva Ecija banda, di ba? Para nakita ko talaga siya. So, yun, yung dadaanan ko na lang siya ngayon, nung matanda na ako na pagpapunta kaming Baler, yung mga sabi ko, this location or papunta ako ng Pangasinan dahil nag-beach ako, ganyan. Tapos na-imagine ko siya or na-remember ko siya, na-recognize ko na, it's a deja vu. Kasi sabi ko, shit, parang naalala ko to, ito talaga yun eh. Ito talaga yun eh. Ito yung location na pinagdaanan ko na sobrang excited ako, mamit ko lang tong guy na to. And then, when I arrived right exactly doon sa bayan ng Tarlac, may mall doon eh. Gilid lang ng kalsada. Tapos, mga bago, okay, nandito na ako, ganyan. So, siya, updated naman siya, ma'am. Nag-text talaga siya. Chat, text. Ay, text pa pala, tsaka chat, ganyan. Tapos, big deal yung data that time eh. So, text, tapos papunta na siya. Susunduin na niya ako from his house going doon sa mall. Nanood pa ako na may pa-show pa doon sa mall na, ang tagal ko, mga 15 minutes na ako nag-antay. And then I was actually, parang doubt na, sisiputin pa ba ako? Ang tagal naman ng mga siguro na. Tricycle kami from mall going to his house. Tapos, pagdating ko, ma'am, talaga, ma'am. Hindi siya kasi, I've met a lot of random guys dito sa Binangonan, Rizal, Cubao, sa mga ganyan. Nangungupahan lang, ganyan. Tapos, alam mo yun, mga below poverty line talaga. Alam mo, you know the concept of what I mean. So, nung time na yun, pagdating ko dito, gate, ma'am. Gate! Ang laki ng gate! Ganon talaga, ang laki. Tapos, para siyang isolated place or I say secured location na parang it's a 20 minutes drive via tricycle from the mall where we actually depart. Tapos ang risky, girl, ang risk. Ngayon ko lang na-realize siya na pwede akong, what if sa US to, pwede akong
ano, di ba, mga cannibalism na pala to, or di naman kaya, pwede akong, alam, di ba, hindi na ba ako makauwi ng buhay, or ano, you know what I mean? There are apprehensions na maiisip mo as you grow older, as opposed at that time, wala talaga akong naisip na risk, ma'am. Ang gusto ko lang talaga ay makuha siya at matikman at magkaroon kami ng chinchin tabiro, or kung ano mang mangyari sa amin talaga. So, ibig sabihin, ako talaga yung bet ko talaga siya, parang ganon. So, which is, honestly, totoo naman. Ako talaga nag-effort. Tapos, pagdating doon, very accommodating siya, ma'am. So, pinakain ako and everything, ganyan-ganyan. Tapos, pagdating doon, pinasok niya agad ako sa kwarto ko. Ma'am, ang laki ng bahay, ma'am. Makailang ikuliko-liko pa kami, may sala, tapos nakikita ko talaga yung mga muebles, yung mga hugis ng upuan na ganyan, talaga yung, alam mo yung kahoy talagang nara talaga, yung ganon. Tsaka naka-varnish talaga, kita na still vivid pa yung mga nakikita ko sa sala kasi nga, we have to make it quick para makatawid doon sa kwarto niya, ganun. Kasi nandun yung pamilya niya. And then, since nakita nga ako ng kapatid niya, ng pamilya niya, yung ganun, kung sino daw ako, and he actually introduced me. Ito nakakaloka, he introduced me as, kasi college siya, di ba? So may thesis siyang ginagawa. Ang introduce niya sa akin, ma'am, statistician ako. Yung statistician ba? Ganyan. Puto, Diyos ko, naloka talaga ako, ma'am, where this actually came from, the idea, parang very, ang bilis niya, parang, kasi hindi niya alam, pakilala niya ako, naka one night stand. At that time, parang pinakilala niya talaga ako na statistician. Luka talaga ako, pero pinangatawanan ko na, sabi na, okay, kumain na ba kayo? Gano'n, sabi. Hindi, diretso na kami sa kwarto kasi tatapusin namin yung, thesis, ganyan, di ba? So, ako naman, para akong na-hypnotize. Everything went so fast, so quick, and we have to pretend the whole time na magkaibigan kami and statistician ako. Yun lang bet nun. Pero, behind it, talagang, pak, gano'n talaga kami na, ma'am. So, at that time, pumasok kami sa kwarto. So, ma'am, diretso talaga, ma'am. As in talaga, ang lala talaga ng kemerot namin. Kasi nga, we missed each other and, I really felt that he also liked me. Na at that time talaga. Tapos, and then, top kasi siya. So, very masculine siya. So, ako parang at that time kasi hindi naman ako bottom talagang malala, di ba? Hindi naman ako paluwagan talagang ganun laban na laban. So, at that time. So, parang feeling ko kasi at that time, parang it's also like patriarchal concept na parang babae ka, ikaw yung bottom or something ganyan, parang it makes you less of parang a babae. Yung ganung context, pero nothing against ha, kasi nga, different topics naman yun. Pero ganun yung mentality na parang, kikimihin niya ako, ganun. Tapos pinilit talaga ako, ma'am. Pinilit talaga ako. Tapos, alam mo yung siya talaga nagdala ng buong nangyari talaga, and I can't complain kasi nga teritoryo niya yun. Tapos para talaga akong ang dumi-dumi ko, parang gano'n. Shit! Gano'n nangyari ka talaga. Tapos, tapos, after nung nangyari talaga namin, syempre natapos na yung di ba? Tapos na yung libido at everything. Karaos na. And then, I actually went back to my reality. The emotion, my rational, parang bigla akong bumalik sa earth. Alam mo yung ganong feeling? Kasi, bumaba na, wala ka na, bumaba na yung level ng testosterone level, kung ano man yung mga explanation scientifically, ganyan. Ang baba, tapos na kayo, ganyan. And then, I just realized how far I traveled, how extremely effort I took and provided to this guy just to travel and, save some money out of my allowance and kita doon sa sideline ko ng college at saka ng working student ko para lang mapuntahan ko dito at para lang sa libog talaga. I just realized it makes me feel talaga super down. And then at that time, parang, pinakain naman ako, ganyan. Pero imagine that travel. It took 4 hours for me to travel. Parang 2 hours lang naman or 3 hours from Monumento to Tarlac . Pero pagdating sa
buti kung door to door ang biyahe, pero hindi talagang sasakay pa pagdating sa monumento, sasakay pa ako ng Cubao, from Cubao pipila pa ako ng jeep papuntang Binangonan Bayan, pagdating ng Binangonan Bayan pupunta pa ako dun sa bahay namin ng tricycle. So a lot of effort nung pauwi na. Doon ko naramdaman na ang layo pala ng binyahe ko, and inabot ako ng gabi para makauwi at pakarating ng bahay, and I just realized how stupid that decision was para lang sa libog. And though the memory itself is still parang something worth it to reminisce, kasi this guy is really, good looking, and then he was like very masculine, and he was okay, he's now part of my collection of memories ng mga men na encounter, na parang something na okay siya ipagmalaki as someone na, I use it like as a bragging right. I counted, okay, this man is, makukonsider ko siya na something worth it at that time na biyahiin. Pero nung pauwi na ako doon ko na-realize na, my God, hindi pala siya worth it. Parang hindi, it's all about libog talaga, ma'am. And it's not empowering as individual. And I just yun yung pinakamalayo talaga ng nabiyahe ko. Siguro yung iba, ang lala, di ba? Pupunta pa ng mga province to province, nasakay pa ng barko, magbubuk pa ng airplane ticket or similar like that. Good thing siguro mas pa sa akin, mas malapit kasi by land siya. But the effort, and knowing at that time na I only have like limited resources, and it takes a lot of effort para pag-ipunan yung pamasahe na yun, pauwi. Hindi ko nabigyan. And then this guy is actually from a political dynasty, and hindi ko nababanggitin yung apelyido niya, no? Political dynasty siya. Doon ko lang nalaman nung inabdan niya ako sa Facebook, and then parang may kaya talaga sila, tapos from political family talaga yung mga politicians, tapos he was actually like gay, hiding inside the closet na hindi siya out at up until now. Now, why I know? Because maybe sa family niya, alam na rin na, with this context na hindi nakapag-asawa, ganun-ganun, malamang mahalata naman yan. Kasi nga, alam mo, after 15 years, when I already established myself na adult na ako, tapos may trabaho na ako, I already how to distinguish the parang bad decision and good decision, what best fits for me, nung mga matured na ako, and how I parang see things in life. Na-meet ko siya kasi I was invited sa isang event dito sa MOA Arena, and then umattend ako. Tapos na-vlog ko to, promise, na-vlog ko to. Tapos yung event na yun. Tapos after so many years na nakapagtrabaho na ako and everything, ganyan, he still remember me. Then I was surprised kasi someone called my name, like literally, like he still remember me. Talaga, ma'am. Kasi ako minsan talaga sa mukhaan lang, di ba? Or di kaya, naalala ko to, or di kaya sa so much random parang people I have encountered. Hindi ko na matatandaan yung pangalan. Kasi especially, I'm not good with names. Pero mukhaan lang talaga. And then I just realized, parang someone called my name. Nandun si yung barkada ko. Uy, tansyo, may tumawag sa'yo. Parang ganun. And then, pala, kasi nagka-add kami ng Facebook, di ba? Tapos, he actually followed me. Tapos, nagpa-vlog ako. He followed me. Tapos, hindi ko na bagitin kung mga pamilya, anong apelyido ng family, but they are like a political dynasty sa Tarlac. Tapos, nung time na yun, tinawag niya ako sa MOA. Tapos, nung tinawag niya ako, para akong, in a way, na it brought me back to that feeling na shit, na ganun, parang sobrang layo na sa ganung tansyong at that time, na sobrang, alam mo yun, laban na laban, parang gagawin lahat para lang sa libog and landian, and then look at me, parang this guy, parang, tumanda na siya. Tumanda siya faster than me. Nakita ko kasi yung uban niya, tapos tumangat siya ng ganun, and then nakikita ko na siguro kasi malakas siya magsigarilyo, so parang umitim yung labi niya, and then at that time he was like totally fresh. Promise talaga, ma'am, kasi hindi naman ako magbabiyahe from Binangonan to Tarlac kung hindi siya ganun kasarap eh. When I saw him sa sa MOA, parang okay, he became more older looking than me at that time. So dahil nga siguro, ewan ko bakit, di ko lang alam ha, dahil nga mas fresher ako sa kanya kaysa and then na-realize ko, look at him, parang this guy, I had a lot of effort just to meet this guy, and look at him now, parang ganun na, parang sobrang naano ako na, okay,
much better din pala na ma-experience ko yun kasi there are some experiences in our life that we went through just to teach us whatever that is that might not make sense at that time pero it will make sense soon in the right time talaga. And then I just realized na shit, ganun. And then we became like casual and then I was real thankful kasi he remembered me na pati pangalan ko, ano sabi niya. Actually, nagpakilala siya, ma'am. Nagpakilala siya. Ako yung ano, di ba? Yung ano, tapos ko, uy, kamusta na? Ganing-ganing. Sabi niya, DJ na siya ngayon. Isang DJ sa isang parang radio station, ganyan. Regional or local, ganyan. Nag-DJ siya. Parang announcer ba? Parang it's more ano, advocacy, ganyan sa mga young or youth, yung mga out of school youth kasi mga kasama niya mga bata mga school youth yung mga kasama niya at that time sinama niya sa MOA parang part of their advocacy and ganun. Parang nakamit kami randomly na same event din parang alam mo yun parang so yun lang naman may yun nakarelate lang ako dito I'm pretty sure maraming makaka-relate dito. It might not that far pero yung iba siguro from Hulu to from Zambales to kung saan lugar ng Pilipinas. Yung iba pa siguro na mga napapanood ko, di ba, pupunta pa ng abroad, ganyan. Parang hindi na ko na kaya that time siguro. Pero naano lang ako, nakarelate lang ako dito sa post talaga ni kasi may mga bagay talaga tayong mga hindi tayo rational at that time. We are just basing on how we feel or di kaya based sa ating mga hormonal, ganon. But it's always normal. It's always normal, but it's up to you kung ano yung mga consequence nun. Kasi we might not experience kung ano yung i-expect natin at that time. So, may mga scenario na hindi natin ina-expect. Now, you have to make sure kung ano yung consequence na yun, you have to be accountable. Kasi ako at least ako, nakauwi ako ng safe. And then, after so many years, nagkakamit pa ulit kami. And then, we became casual. Sana hindi niya mapanood to kasi fina-follow niya pa rin daw Pero kilala mo ikaw, sarili mo. Pero, ano lang ako, yun lang, part ng isa sa mga experience ko. Thank you so much for watching guys. Napakatagal ang haba na pala ng vlog na to. Thank you so much. That was my